Oo nga eh. Magandang tanghali po sa inyo lahat at maraming salamat po sa pagpunta nyo dito. Thank you po. Isa pang anak, TVC awardee, si Catherine. Yes, hindi, parang maiba naman. Like, sorry po sa konting delay kasi galing po kami sa Anak TV Awards. So, and thank you so much po for coming. And of course, Direk Frasco Martis. Good afternoon, Direk. Magandang hapon po. Thank you po sa pagpunta. Okay, simulan na po natin ang ating Q&A. Again, we'll be joined by Manay Ethel Ramos. Manay, good afternoon. Good afternoon din sa inyong lahat. Ang press con daw na ito ay parang pagpag. Bakit, Manay? Kasi, yung hindi gaanong matagalan, pero dapat walang bawal. Except kung may mga personal na tanong. Okay. So, bawal ang personal Ang unang first na magtatanong ay ako. Gusto ko malaman sa members ng cast kung naniniwala sila sa pamahaying ito. Dahil in an interview we had with Direk Frasco, sabi niya, siya daw naniniwala. Ngayon, ang una kong gustong tanungin ay si Janos dahil siya ang nagtanong kay Catherine kung nagpagpag siya. Okay. Ano po yung tanong? Kung naniniwala ka ba sa sige. pamahaying? Ayaw yan ni Ate Pilar. Naniniwala po, pero konti lang yung alam ko eh. Kagaya nung, kailangan magpagpag ka na bago ka dumiretso sa bahay kasi baka sundan ka daw ng mga espiritu na nandun sa burol. Yun lang, ang saya. Ikaw, Mark. Carbs. Ako po, actually, dito ko lang rin nalaman sa movie yung mga ganitong pamahiin. Yung iba pong pamahiin, opo, pero hindi nga rin po ganun lahat. Saan ka? Taga Bulacan po ako. Eto ngayon si Dominic. Magandang tanghali po. Ako po nakalakihan ko na pagkagaling sa burol na sinabi sa akin ng tita ko at saka ng lola ko na pag tuwing pupunta kami ng burol, pupunta kami sa 7-Eleven or pupunta kami ng isang kainan bago kami umuwi sa bahay. So, ayun po, lagi pong naiisip yun pag pupunta sa burol. Eto ngayon si Clarence, the busiest child actor. Wow! Magandang tanghali po. Hindi po ako naniniwala sa mga pamahiin. Bakit naman? Bakit naman, Clarence? Dahil po, kwento-kwento lang naman po. Saan ka naniniwala? Anong pinaniniwalaan mo? Clarence, ilang taon ka na? 8 years old na po. Wow, matanda ka na. Ngayon, eto na Manay, si... may tanong po ako kasi natanong niyo na po yung pagpag. Susunod lang po ako ng question kay Sir Enrico sa kay Kren. Kasi ang alam lang po namin, pag pumunta ng mga lamay o burol, yung nga po pamahiin na bago umuwi ng bahay, magpagpag somewhere. Ang tanong ko po, meron pa po ba iba pang pamahiin pag dumadalaw sa isang burol o lamay na madidiscuss dito sa pelikulang ito? Marami po. In fact, nung nag-research kami, sobrang dami po palang pamahiin, like more or less mga 50. Pero yung mga alam lang po natin pamahiin is number 1, itong magpagpag ka. May isa pang popular na bawal magwalis. Saan? Sa bahay? Sa burol. Sa burol doon, okay. May isa pa na bawal ka mag-uwi ng pagkain. Isa yan sa mga popular na pamahiin. And yung bawal tumingin sa salamin. Bawal patakan ng luha yung glass ng casket. And pag napatakan, bawal din punasan. So marami siya. Marami talagang pamahiin. And cultural to sa atin na, like for example, lumaki ako na alam ko yung mga ganyan. Sir Rico, you wanna add something? Yan exactly kinuwento ni Kren ng isang parang tutorial ninyo sa Filipino superstition sa mga bangkay na mapapanood ko sa pagpag. In fact, kaya kasi lang natake dahil hindi nila sinunod ang mga superstition at ito ang kanilang parang naging parusa. Pero marami pa pong surprise dun sa loob ng pelikula na hindi na dineclare pero hahanapin nyo. Parang little game. Ay, ayun, superstition yun. Ito, pamahiin ito, nagawa ni ganito, kaya siya ang gagalingin. So, hindi naman namin i-reveal lahat.
fun na yun para sa mga bata at para sa magulang nila na, uy, anak, yan ang ano sa probinsya natin. Yan ang pamahiin sa probinsya natin. So it's an adventure na rin for the audience, not just the story, but the superstitions. Thank you, Sir Enrico. Manay, first question po. Alam mo, ang feeling ko, yung depende sa probinsyang pinanggalingan. Alam mo sa Bicol, bawal nga magwalis. Tapos bago ka matulog, kailangan maligo ka. Okay. No. Ngayon, eto tanungin natin si Paolo, naniniwala ka? Ako po, naniniwala po ako and parang nagagawa ko rin pong magpagpag, hindi lang dahil sa takot, dahil hahabuin, dahil baka sumama sa yung spirito nung nasa burol, pero para magtanggal na rin ng bigat na nakukuha mo dun sa burol. Si Shaina. Opo, naniniwala po ako. Lumaki ako sa pamilyang naniniwala sa pamahiin ng pagpapagpag. So kapag po dumadalaw kami, we make sure na dumadaan po kami kahit gasoline station lang eh. Talaga pong ginagawa po na sinusunod po namin yan. Si Michelle kaya? Opo, kami po laging every time na pupunta ng Patay, lagi po kami pumupunta muna sa iba. So, parang di ko po siya alam kung totoo o hindi, pero wala naman po masama kung susunod. Si CJ kaya? Ako po hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi usually ko din po pag nasa muro tayo, nagpapabad tayo. So pag uwian na, nakakaantok na. So diretso na kami sa bahay. Diretso na ako sa bahay. Hindi ko naniniwala sa ganun. Tama naman. Nakakaantok na. Ditulog na. Si Miles. Ako po, naniniwala po ako sa pagpag kasi yung mga lola ko po, sabi po nila na totoo daw po yun. Tsaka, meron pa po silang sinabi na yung ano po yung sinukot mo doon sa burol na pinuntahan mo, kailangan po, pagkatapos po ng isuot, lalagyan agad sa marami. Or kung halimbawa po yung marami nasa loob ng bahay, dapat mo ilagay sa labas. Si Daniel. Hindi, ako po talagang naniniwala po ako dahil parang na-experience na po namin yun eh. Kasi yung pagpag naman, hindi lang kailangan sa burol eh, di ba? Sa mga ibang lugar din, kailangan siya. Kunyari, lugar medyo haunted daw. Pwede ka rin magpagpag. Pero, uy, huwag kang mas. Hindi, totoo, kahit saan ka galing. Teacher, sa'yo. Tapos yun po, naniniwala. Ako na. Catherine. Naniniwala din po ako sa mga pamahiin. Especially yung pagpapagpag. Parang ever since bata ako, ganun yung ginagawa namin pag pupunta kami sa isang week. Tapos, wala nga masama kung sumunod ka. Since duwag pa ako, so talagang pupunta muna ako somewhere bago umuwi. Hindi diretso sa bahay. Ito ngayon si Direk, who verified a one-page article in the Manila Standard, courtesy ni Aisa Ren. Wow! Thank you po. Hindi ako po personally, hindi naman sa naniniwala, pero tulad nung sinabi nga nila, nakalakihan ko na kami as a family, nagpapagpag talaga kami after pumunta ng burol. Actually, kaya ang lalaki namin lahat kasi mas matagal kami yung pagpagpag kaysa dun sa pagbisita ko dun sa burol. Kasi tatay ko po kasi yung mahilig dun sa mga ganyan pamahiin. So after mag-burol, tara, kain na tayo. Yan. So magpapagpag kami. mas matagal yung kainan namin kaysa dun sa pagbisita dun sa burol. Kaya nakalakihan ko lang talaga ng ganun sila. Iba-iba kasi yung interpretasyon ng mga tao dun sa mga pamahiin. Parang narinig ko nga iba-iba yung style ng pagpag eh. Ang alam ko sila, si Tita Malu, si Emenes, kapag nagpapagbag daw siya, talagang literal nagpapagbag siya ng damit. Yun. Yung dad ko naman, nakakatawa kasi pag nagpagbag siya, pag uwi ng bahay, pintuan pa lang ng bahay, nabubudo siya ng damit bago pumunta ng kwarto. So nakakatawa lang. Diba, imagine yung daddy ko ginagawa. Nakakatawa po siya. Pero, yung mga pamahingi po talaga hindi mawawala. So for me, wala naman pong masama or mawawala kapag sinunod po natin yung mga pamahingi na yun.